Marunong ka na bang mag-encode ng account ng bago mong member? Kung hindi pa, panoorin mo tong video na to. Ang una mong gagawin ay pumunta sa genealogy. Mapupunta ka na doon sa structure ng account mo kung saan makikita mo kung sino-sino yung mga tao na nasa ilalim ng organization mo. Piliin mo yung slot na wala pang tao. So ngayon, ilalagay natin yung bagong idudugtong sa ilalim ng account ni Goody Garonita. Pili lang tayo kung sa left ba or sa right ba natin ilalagay. Pipindutin ko tong bilog na to. Ito yung next mo na makikita. Click mo lang yan. Tapos, makakarating ka dito sa New Members Registration Portal. Kung sarili mong downline yung ipapasok mo, ibig sabihin hindi ikaw mismo yung sponsor at ikaw yung direct nito, okay lang yan. Okay lang na nandiyan dyan yung mga pangalan mo sa binary at sa stair-step unilevel sponsor. Pero kung hindi, kailangan mo yung palitan. Kailangan mong ilagay yung pangalan ng tao na entitled sa sponsorship at entitled sa direct referral ng tao na ipapasok mo. Dahil hindi ko nga siya downline, pinapalitan ko nung pangalan ni Tita Goody yung aking pangalan para sa kanya mapunta yung direct referral sponsor. So, pagkatas kong mahanap yung pangalan niya, pipindutin ko lang tong blue na to para pangalan niya yung mapupunta rito. Ganun din dun sa baba, dun sa stair-step unilevel sponsor, pangalan niya rin yung ilalagay natin. Ito naman yung mga information na kailangan mong ipasok. First name, middle name, last name, email address. By the way, yung email address pwedeng temporary. Kasi pwede nila yung palitan once na in-access na nila yung account nila ng first time. Kailangan mo rin yung phone number nila, pero ito hindi ito pwedeng temporary. Kailangan i-input mo yung tamang phone number. Kailangan mo ring mag-assign ng username ng panibago mong member. Kung gusto mo, hingian mo na sila ng kung anong klaseng username yung gusto nilang gamitin. Para yun na lang yung ilalagay mo. By the way, alphanumeric lang ang pwedeng gamitin. Ibig sabihin, letters and numbers lang yung ilalagay natin dyan. Kasi kung special characters, hindi ho po pwede. Kailangan mo ring mag-generate ng password or temporary password sa iyong distributor or sa iyong member. So, ilagay mo dyan sa password. Yung password na inassign mo, itatype mo dyan. Tapos, uulitin mo dito. Hihingin kasi ng system na 2 beses mong ipasok yung password ng iyong distributor para masiguro na tama yung password na ipinapasok mo. So, after mong mapuno lahat ng yan, i-review mo at siguraduhin mo na tama lahat ng detalye dahil kapag may mali, papasok rin naman yan. Pero pag ipapatama mo na, kailangan mong magbayad ng convenience fee para ma-correct mo yung mga details na i-input mo ng mali sa registration ng bago mong member. Pagkatapos mong i-input yung kanyang username and password ng 2 beses, mapupunta ka rito sa pinakababa. Huwag mo muna yung isa-submit ha, kasi hindi pa natin ay ilalagay yung iyong registration code. So, para maipasok mo yung registration code sa field niya, ayan, para maipasok mo yung activation code or registration code dyan, scroll up ka para makarating ka dito. Pagdating mo dito, kailangan may laman yang iyong registration code. So, i-check mo lang yung box na yun. I-check, i-mark, basta pindutin mo yung box na yan para mapunta yung registration code dito. Pag may check na to, click submit. Make sure tama lahat ng details ha, wala na yung bawian. Pagkatapos i-click yung submit, lalabas na to. Yan yung username na ginawa natin kanina. So, na-click natin yung submit at pumasok na siya dun sa iyong genealogy. At ayan na nga siya. Okay, so andyan na si Sheila May Maglunob na isa sa mga bagong distributor. Congratulations po kay Ma'am Goody sa iyong bagong member. Subscribe mo kung saan, paki-follow mo yung aking video. At kung meron kang question, meron kang gustong itanong, ipa-tutor, type mo lang dyan sa comment at pag di ako busy, gagawa natin siya ng panibagong video. Sana nakatulong sa iyo ang video na to at ito po si Van Calapano, isa sa mga authorized distributor ng Sinner Greens International. Bye!